The regular session of the Sangguniang Panlungsod is about to commence. Everyone, please rise. The 10th regular session of the 15th Sangguniang Panlungsod is now called to order. Roll call, please. The members of the Sangguniang Panlungsod, Honorable Lidio A. Lopez Jr., Honorable Jennifer Spaiti Toledo, Honorable Galileo P. Angeles, Honorable Venice D. Manalo, Honorable Rio Nicole H. Ronquillo, Honorable Miguel P. Lina III, Honorable Mark Aris P. Luansing, Honorable Joel D. Pua, Honorable Merlo P. Silva, Honorable Ralph Michael H. Umali, Honorable Leonilo A. Katipon, Honorable Aris D. Macala, Honorable Windy P. Lat, Honorable Angela Antoinette B. Bautista, and the presiding officer, City Vice Mayor, Honorable Michael Gerard T. Morada. Do we have a quorum? We have a quorum. Hingan po natin si Councilor Aris Macala para pangunahan po tayo sa dasal at pagkanta ng pambansang awit. Thank you, Mr. Presiding Officer. Ay, taas po natin ang ating sariling Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa mga biyayang pinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw at sana po lagi kami makatulong sa aming kapwa sa pang-araw-araw namin pamumuhay. Ang lahat po ito'y dinadalangin at tinataas namin sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib at magiting nating kantahin ang pambansang awit. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, Preso sinangalan, alam ng puso, sa titig mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng mag-ibig, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nanadak lubog sa simoy at sa langit kong bagaw, may nilagang tulad, awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng watawat mo'y tagumpay na naghiningin. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidinig. Tuman ang araw ng walhagin pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang ligaya ng ay mga api at mamatay ng dahil sa'yo. Okay, maraming salamat. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kasama sa Sangguniang Panlungsod, sa lahat po ng ating mga kasama sa opisina, sa lahat po ng ating mga bisita na nandirito sa session hall ngayong umaga. Magandang umaga sa inyo lahat. At meron akong special mention, meron tayong special guest. Ito si Kuya Kenneth Kapunpon, isa sa ating magta-tricycle na naggumawa ng isang good deed. Siya po yung nakita dun sa Facebook na nagsoli ng bag sa kanyang pasahero na naiwan. Kaya napakaganda at napakasarap na makasama kayo ngayong umaga at maging inspirasyon kayo sa ating mga kababayan. Kaya maraming salamat sa iyo, Kuya Kenneth, at sa lahat ng ating mga nanonood na mga kababayan sa Facebook Live. Magandang umaga sa inyo lahat. Councilor Nilo Katipon is recognized. Magandang umaga ho sa kagalang-galang na kapulungan. Akin ho sanang iminumungkahi na atin hong masuspindi ho ang ating rules at mapagbigyan ho natin ating bisita. Ang bisita ho natin ngayon ay si Kenneth Kapunpon na na-mention ni Vice Mayor at saka ang Association of Barangay Peace and Order. Ito yung mga barangay councilor na chairman ho ng Peace and Order. Kaya ho sana akin ho minumungkahi sa pagkakataong ito na atin hong masuspindi hong ating rules at mapagbigyan po natin ang ating mga bisita. Okay, there's a motion to suspend the rules. Any second? Duly seconded, rules suspended. So first, ito ay isang araw, itinekso ito sa akin ni Vice Mayor Mikey na pinahanap ka ni Vice Mayor Mikey Morada. At nung una, kinabahan pa nga ako, baka ito chlorob. Pero kahit ano ka man, chlorob ka man, o may prangkisa o ano, ay ikaw ay naging matapat. At ito ay nakuha doon sa Lipa City, Philippines, doon sa
sa vlog ho ng isang sa post ng isang membro ng LCP. Ito po ay nagsauli na isang bagay na yung bagay sabi ko nga kanina, binuksan mo ga. Hindi. Kung ano mang pagkaka-intact noong gamit ay siya pa rin yung isinauli. Ito sabi nga ni Vice Mayor Mikey Murada na ito mga ganitong pagkakataon ito ay madalang. Ito ay pambihira sa isang tricycle driver na napadyak. Kanina ini-interview namin ni Vice, yung kumita nga naman siya ng 500 piso hanggang 700 piso maghapon na yon. Na biyaheng Santo Niño at ang paradahan ho nito ay dito ho sa may tagiliran ng palengke. Kaya ho siya ay narito para gawin nating inspirasyon, gawin ho nating idolo. At ito ay membro ng Life Toda ni Badong at ni Pangulong Joben. Kaya ho atin bigyan ng pagkakataon na masabi ho niya ang kanyang saloobin sa Sangguniang Panlungsod na ito. Kenneth, sana napabara kita ng kaunti kanina para ko na. Sige, Kenneth, welcome ka. Mag-ano ka lang. Pakilala ka lang, Kenneth. Sige. Ako po si Kenneth Capulfon, taga Barangay Santo Niño, Lipa City. Sinauli ko ho yung bag na yon dahil hindi ko rin naman ho kayang akinin yung hindi naman sa akin. Kaya pinilit kong antayin siya sa pinagbabaan ko para lamang may sauli yung bag. Ibig sabihin, nung binaba mo siya, naiwan niya, imbis na bumiyahe ka muna, inintay mo siya. Opo, nanday ko po sa pinagbabaan ko po. Bago mo isole para maibalik mo ng ayos yung bag. Opo. So, yun. Maraming salamat. Kaya ka namin inimbitahan dito kasi gusto namin makita rin ng ating mga kababayan na maaring sa'yo, napakasimple nung ginawa mong pag-aantay pero napakalaking bagay nun sa iyong natulungan at magandang halimbawa para sa ating mga kababayan. Kaya ikaw ay pinararangalan namin at binibigyan ng importansya ngayong araw na to sa harap ng ating mga kababayan. Kaya maraming salamat sa iyong kabutihan at patuloy kang gabayan ng ating mahal na Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa, lalo na sa pamamasada mo para sa iyong mahal na pamilya. Kaya maraming salamat sa ngalan po ng Sangguniang Panlungsod. Salamat din. Okay. Para makita ng mga tagalipa na itong ating kababayan na naging matapat sa kanyang pasahero. Ayan, para makita ho natin. Mr. Vice Mayor, ang susunod po, magtatanong ka? Hindi. Mr. Chair, suspended pa tayo, okay. Mr. Chair, siguro, tayo ho'y magawa ng isang resolution commending the Kenneth para ho ito'y maging magandang halimbawa at malaman ho ng mamayan ng lungsod na Lipa. Tayo'y marunong kumastigo at tayo may marunong din ho magparangal sa mga taong nagiging pride of the city of Lipa. Kaya sa tama akong panahon I will file a resolution commending Kenneth for his good deed in the city. Thank you. Thank you, Okay, Councilor ako Melo. second the motion down. So, ay kalwa ho natin, ito hong ating mga konsihal ng barangay na ito yung napakagandang pagkakagawa ho nito sapagkat binibigyan natin sila ng function as parang executive. Kasi tayo namang legislative, tayo mga konsihal, ang function ho natin
ay ang gumawa lang ho ng batas. Pero dito ho sa ginawang ito na mga asosasyon ng Barangay Peace and Order Council, ito ho'y mga konsihal o kagawad ng barangay na chairman ho ng Peace and Order. At ako ho'y sinasabi ko po na napakalaking bagay ho ito. Ito ho, sabi nga ni Atty. Gali, magandang araw po sa ating lahat, lalo na sa ating kagalang-galang na miyembro ng Sangguniang Panlungsod at mga panauhin na kinatawaan ng Association of Barangay Peace and Order Council Lipat Chapter. Sa araw na ito, nais pong kilalanin ng mahalagang papel na ginagampanan ng ABPOC sa ating lungsod. Ang samahang ito ay binubuo ng mga lingkod bayan mula sa iba't ibang barangay na walang sawang tumutulong upang manatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng ating komunidad. Ang kanilang dedikasyon, sakripisyo at voluntaryong paglilingkod ay patunay na serbisyo publiko. Yun ho ang buod ng sinabi ho ni Atty. Gali. At ito ho'y patatlo na inyo-organize ni Atty. Gali na mga organisasyon na involve ho ang ating barangay. Ang una ho, yung lahat ng hepe ng barangay pulis ay inorganize ho at binigyan ho ng radyo ng ating kagalang-galang Gali Angeles, yung kung tawagin ay kasangga. Tapos meron pa ho siya yung rescue and support, ayun hong resback na pinamumunuan din ho ng ating mga barangay. At ito nga ho ikatlo, ang Association of Barangay Peace and Order Council sa pamumuno rin ho, so sa paggiya o pag-guide ng ating konsehal ng Peace and Order, ang Committee ng Peace and Order, Atty. Gali Angeles. So sa pagkakataong ito, akin hong tinatawagan si Atty. Gali Angeles para ho sa kanyang pagkilala sa organisasyon ito. Councilor Angeles is recognized. So magandang umaga po mga kasamahan. Gusto natin po i-recognize ang isa pong nabuong samahan dito sa lungsod ng Lipa. Ito po ay binubuo ng mga konsehal ng mga barangay. At kamakailan lang po ay kinagagalak po naming sabihin na nag-issue na po ng Certificate of Incorporation ang ating Securities and Exchange Commission para sa isang asosasyon na tinawag nilang Association of Barangay Peace and Order Council of Lipa Chapter Incorporated o ABPOC. So sila po ay nandito at bumisita po sa atin at amin pong kukunin na rin ang pagkakataong ito na sila po i-welcome at i-recognize natin sa lungsod ng Lipa. Nakasuspend ba tayo? So tinatawagan po namin ang ating mga miyembro ng ABPOC at ang Pangulo po para po magbigay ng konting pananalita. Yung mga members po, pwede na dito na kayo siguro sa support sa inyong Pangulo para maipakilala rin po kayo. Yung pong ating mga officers and members, bigyan din po namin kayo ng pagkakataong magpakilala at kung saan barangay po kayo naka-assign. Maraming salamat. Palakpakan po natin sila. Pangulo, Insan, magandang umaga. Siguro maganda rin marinig ng ating mga kababayan kung bakit kayo nabuo, ano ang purpose o layunin ng inyong grupo para sa ating lungsod ng Lipa. Okay lang, okay lang. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Consiel David ng Barangay San Francisco. Kami po ay narito ngayon upang lumapit sa inyo, upang kami po ay inyong matulungan, mabigyan ng pagkakataon na sa amin pong binuong member at grupo ng ABPOC, Association of Barangay Peace and Order Council. Nagpapasalamat din po kami sa aming legal counsel kay Atty. Gali Angeles bilang paggabay sa amin at binigyan po kami niya ng seminar noong, kailan yun? Noong karaang buwan po para
maturuan po ang mga peace and order at mga gabayan kung ano ang limitasyon namin sa aming komitiba, sapagkat napakahirap po ng aming komitiba. Unang-una po sa lahat, kung paano namin maiayos ang katahimikan, kaayusan at kaligtasan ng aming mga kabarangay. Kaya sa umaga pong ito, ako po ay buong puso nagpapasalamat sa aming grupo, sa pangunguna po ni Consiel Tisoy Mayo, dahil siya po ay tinawagan ng lahat ng 72 barangay na may hawak ng Peace and Order Council para mabuo at masuportahan ang bawat barangay ng 72 barangay kung paano ang at dapat at nararapat namin gawin pagdating sa aming komitiba. Okay. Ayos. So, meron ba nga gustong magtanong o magbigay ng mensahe para sa ating mga kagawad? Thank you, Paring Mike. Napakaganda ho na layunin ng ating mga barangay official. Unang-una ho ay gustong-gusto natin talaga ho na mapanatili ang katahimikan sa ating lungsod. At ito ay magandang pangyayari upang lalo tayo makahikayat ng mga turista, ng mga investor sa lungsod ng Lipa. Yung inyong aksyon, ito ay pagpapatunay na tayo magkaisa sa layunin para sa lungsod ng Lipa. May tanong laan. Sa ngayon, kayo ang opisyales, napaganda yung inyong intention. Alam nating lahat na may term limit ang isang lingkod bayan. Paano kung dumating ang panahon na natapos na ang inyong mga termino? Ano ngayon ang mangyayari sa asosasyon ninyo? Ay di tapos na rin po yon. Alam nyo, si Atty. Katipon, Ang nakikita ko dito, yung binuo nila dahil kayo ay kayo ay aprobado na sa SEC. Meron na kayong SEC registration. So kahit sinong pumalit sa inyo, natapos ang termino nyo, at siya ang maging committee chairman ng Peace and Order, siya ang automatic na magiging representative sa inyong barangay. Teka, kay Kimi, Constitution and Bylaws. Meron po. So ibig sabihin, kay may Constitution and Bylaws, hindi matatapos ang intention ng mga peace officer or ng mga konsehal na may hawak ng komitiba ng Peace and Order. Yung kayo nakalagay sa inyong bylaws. O ibig sabihin, mali sa social kanina sinabi mo, natapos na rin. Ibig sabihin, there will be a continuity of the task na inyong binuo. Dahil kung sasabihin yung tapos na, sayang naman ang inyong mga inumpisahan ninyo. Dahil kasi, ang magagandang simula, dapat magaganda rin ang katapusan. Anyway, sa inyong lahat na bumuo niyan, ay good luck and more power and go, go, go para sa katahimikan ng barangay, katahimikan ng lungsod ng Lipa. Magandang umaga po. Ako po si Consul Felix ng Barangay Pangaw. Ari pong aming asosyong ari pong mga BOD, ari po ay kahit kami iwala na sa termino, ari po ay dire-diretso kasi ibig sabihin kami po ang aalalay sa mga susunod na manunungkulan bilang Peace and Order ng lungsod ng Lipa. Thank you. Tapos na ho si debate. Hindi, ito ho. Ito yung pinaghirapan ho ni Atty. Gali Angeles para ho sa mga taong ito. Ito ho ay matibay. Ari ho, hawak ko ho yung Security and Exchange Commission na accreditation o member na sila ho. So patuloy ho yung kanila, si David lang ang matatapos ng term ni David. So ipatuloy pa rin ho yung asosasyon habang si Gali Angeles mapuntahan niya ang dapat patunguhan kasama ang asosasyon at ako. So picture ho with the Vice Mayor po, ang atin hong kwan. Kasama ng buong Sangguniang Panlungsod. Sa kwan ho. Ito'y mapakalaking bagay ho. Saan galing inyong mga t-shirt? Pabibigyan ko kay parang Merlaw. Okay mga kasama, picture tayo kasama ang ating mga kasamahang kagawad. At ako na may camera, isa-set ko na lang sa inyo.
Councilor Spy. Ngayon na o mamaya? Okay. Okay, Councilor Nilo Katipon. We resume the session. Session resumed. Resume the session. At before that, pamaya ho'y magpapa-acknowledge din si Kusyal Gali sa ma-recognition ng NGO. So, Binis Manalo, magpi-privilege speech po about the RAAM and the Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa. Hello. Good morning po, Mr. Chair, sa aking mga kapwa-konsihal at sa lahat po ng mga bisita na naririto ngayon. Narito po ako ngayon sa ilalim ng isang personal and collective privilege upang kilalanin at ipagdiwang ang isang napakagandang balita para sa ating lungsod, ang 100% passing rate sa criminology licensure examination ng Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa. Ito po ay hindi lamang isang simpleng tagumpay ng mga bagong lisensyadong criminologist, kundi ito din po ay tagumpay ng ating lungsod, ng ating mga gulang, guro at ng buong komunidad ng edukasyon sa Lipa. Ang tagumpay pong ganito ay patunay na ang sipag, dedikasyon at tamang paggabay ay nagbubunga ng kahangahangang resulta. Sa bawat estudyante pong pumasa, dala ninyo hindi lamang ang inyong pangarap, kundi pati na rin po ang pag-asa ng ating komunidad para sa mas ligtas at mas maayos na lipunan. Hindi rin po natin maaaring kalimutan ang malaking papel ng mga guro at administrador ng kolehiyo ng lungsod ng Lipa na walang sawang nagbigay ng kaalaman, disiplina at paggabay sa kanila pong mga estudyante. Kaya naman po, Mr. Chair, sa tamang oras po, ay gusto ko po sanang magpasa ng isang resolution bilang commending and congratulating po yung atin pong kolehiyo ng lungsod ng Lipa. Okay, refer to the Committee on External Affairs. One more po, Mr. Chair. Noon nga pong Sabado, tayo po ay nakiisa sa closing ceremony and awarding ng RAAM o yun pong ating Regional Athletic Association Meet na Calabarzon. Ano po? Narito naman po ako upang kilalanin at ipagmalaki ang ating mga kabataang manlalaro ng lungsod ng Lipa na nagbigay ng karangalan sa ating lungsod sa kanilang paglahok sa RAAM Calabarzon. Sa larangan po ng palakasan, hindi lamang lakas ng katawan ang sinusubok. Nasusukat din po dito ang disiplina, tiyaga, determinasyon at pagmamahal sa ating bayan. Ang atin pong mga kabataang atleta ay nagsilbing huwaran ng mga pagpapahalagang ito upang habang buong puso nilang kinakatawan ng ating lungsod sa regional na kompetisyon. Hindi rin po natin maaaring kalimutan ang mahalagang papel ng mga coaches, guro, magulang at taga-suporta po na walang sawang gumabay at nagbigay lakas ng loob sa ating pong mga atleta. Kaya naman, Mr. Chair, sa tamang oras din po ay maghahain po ako ng isa pa pong resolution to commend and congratulate po our young athletes sa kanila pong pagbibigay ng honor sa atin pong lungsod. Maraming salamat refer po. to the same committee, External Affairs. In addition to that, Mr. Chair, siguro bigyan din ho natin ng commendation ang atin ng DepEd sa panguna ni District Superintendent Pilisardo, Bolaños. Dr. Pilisardo Bolaños. At isa pa rin ho, base ho sa privilege speech ni Consejal Binis, palad po ang lungsod na Lipa. Dahil ho, this coming 2027, tayo ho mag-host ho ng RAAM. At ito ho'y malaking oportunidad at pagkakataon sa atin ho sa lungsod na Lipa. At padalwa ho, siguro Mr. Chair, ito rin ay pagkakataon ng lungsod na Lipa upang maipakita natin kung ano ho ang tunay na nature ng mamamayan ng lungsod na Lipa. Ngayon pa po, Mr. Chair, ay akin hong ini-inform na
ang mamamayan ng lungsod na Lipa dahil yun hong maganda hong pagtanggap, maganda hong ginawa ng Batangas City para po sa pagdaraos ng Raam ay naging matagumpay po. Sana mahigta natin ang achievement ng Batangas City at sana ho maipakita ng mamamayan ng lungsod ng Lipa. Lahat ng mamamayan ng lungsod ng Lipa involved po dito. Dito ho makikita kung ano ho klase ng mamamayan ang lungsod ng Lipa. Kaya ho, Mr. Chair, siguro ito'y pagpapaalaala upang sa ganon, tayo ho'y sama-sama, magkaisa para po sa darating na 2027 Raam dito po sa lungsod na Lipa. Tayo po'y maging handa at malaman din ho ng ating mga kababayan kung paano ho tayo tumanggap ng mga bisita mula po sa iba't ibang probinsya, mula po sa iba't ibang syudad ng Region 4A, Mr. Chair. Kaya ho, siguro ito ay mapag-aralan din ho ng komitiba upang sa ganun magkaroon din ho tayo ng mga additional views o anuman tulong upang sa ganun ho ay mairaos ang Raam sa lungsod na Lipa na maayos at matagumpay, Mr. Chair. Tama, napakaganda. Maraming salamat, Councilor Merlo Silva. Councilor Attorney, Privilege speech. please proceed. Thank you. Sasamantalahin ko na po ang pagkakataong ito habang narito pa po yung ating agpok para po sa later po siguro, Mr. Chair, this is the intention of this representation for the passage of a resolution recognizing AGPOC or Association of Barangay Peace and Order Council as part of the People's Organization under the Civil Society Organizations of Lipa. Sana po ma-refer ito sa tamang komitiba para po ay ma-recognize natin ang ating asosasyon bilang isang civic society organization ng Lipa. To the Committee on External Affairs. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, Councilor Silva. Sandali. Pwede po bang bago sila umalis kung mapa-urgent ko na po sana to? Kung... Okay, please proceed. Okay, tapusin na natin para hindi na sila Sige. Okay. Thank you, Mr. Chair. With the indulgence of Councilor Spy also, and being it been referred to the External Committee on External Affairs, I respectfully move for the urgency of a passage of a resolution recognizing Association of Barangay Peace and Order Council as part of the People's Organization under the Civil Society Organizations of Lipa. Okay, there's a motion to consider the said matters as urgent. Duly seconded. Matters are now considered as urgent. Thank you, Mr. Chair. Likewise, I respectfully move for a passage of a resolution recognizing Association of Barangay Peace and Order Council as part of the People's Organization under the Civil Society Organizations of Lipa for third and final reading. Jointly moved by Councilor Silva, Councilor Toledo, Manalo, seconded by and Luansing, seconded by Councilors Ronquillo, Lina, Makala, Umali, Bautista, and Lat. Without any objections, the motion is approved on its third and final reading. Thank you, Mr. Chair. Congratulations po sa ating session. Ako muna, Pare Merlo. Ako may privilege speech din ho, dalawa rin. Una ho, itong price increase ho paming alas 12 ng gabi, magkakaroon ho ulit ng price increase sa diesel na 15 pesos. So ngayon ho, sa ngayon ay 90 pesos ho, ang ating diesel, magiging 105 per liter ang diesel. Dito naman ho sa gasolina, meron ho tayong 65 pesos ang gasolina yata, additional 12 pesos sa gasolina. Napansin po natin dito sa 3 araw o 1 linggo na medyo maluwag ho ang traffic na Luzon ng Lipa. Dahil nga ho marami na ho sasakyan ang tumitigil at ito naman ho alam natin lahat na ito ho ay international crisis na nga ho nangyayari. So yun hong gera ng Iran at saka Amerika ay siya po ang nagkakaroon ng problema ho sa ating mga third world country. Kaya ho, asahan pa mayang gabi yung additional na 13 pesos to 15 pesos. So bukas ay 105 na, pinakamababa ang diesel. Kaya ko po ito nasabi, baka naman ho may consider na chairman ng transportation
na sa pamamagitan ho ng Local Government Code, ang LTFRB ng tricycle ay kuwan ho ng city government. Yun hong permit matrix. Hindi ho natin sakop itong mga passenger jeep o yung utilities vehicle dahil yan ay under the LTFRB National. Yan ho ay sa LTO. Ngayon po, baka ho mako-consider na magkaroon ho tayo, makagawa na tayo ng permatrix ng itong sa gasolina dahil marami na rin ho kahapon ako reklamo sa Carmel na nadoble ang kanilang pamasahe na overprice. May hindi ho natin control kaya ho siguro mas maganda. Ito ho'y aking sinasabing ito'y para la sa may mga prangkisa ho na Life Toda at saka ho yung white franchise na ma-guide ho natin sila sa tamang paniningil sa taong bayan. Dahil parehong masakit yan. Masakit sa tricycle driver na sila'y bibiyahe, lugi pa sila sa gasolina. Mas masakit ho sa pasahero na magbabayad sila ng sobra-sobra na dapat kung ano lang ang isaad ng batas. Kaya ho sana ito madali ang aking request sa committee na mapag-aralan na makagawa ng bagong permatrix nga ang tawag doon at spy. Kung gumawa nito nung huli, no? So, para ho ma-guide natin ng ayos natin. Hindi ho maaaring hindi naman i-increase ng kauntit. Kawaawa naman mga tricycle driver. Pero wag na masubra na magiging kawaawa namin ho konsumadores. So, please refer this to the Chairman of Committee on Transportation. Okay, refer to the Committee on Transportation. At magandang mensahe ni Councilor Katipon, no? Ang panawagan natin sa ganitong may krisis, tayo ay magtulungan. Huwag natin gawin isang oportunidad ng pagkakataon para kumita. So tayo bilang mga magkakababayan ay dapat nagtutulungan. Councilor Mr. Chair, with regard to the privilege speech rendered by Honorable Katipon, tayo ho ay may ordinansa na dyan. Hanggat wala hong pagbabago, walang amendment ng ordinansa, yun pa rin ho ang dapat sundin kung saan nandun ho yung tamang singil ng bawat tricycle driver, yung may franchise dito po sa lungsod ng Lipa. Mr. Chair, ako ho'y may apat ho ditong proposed ordinance. Isa hong ordinansa para po doon sa akin nung na bigay ho dito sa ganyan, yung pong one-side parking on designated parking zones, Mr. Chair. Meron po ako ditong draft ordinance at akin hong nire-request sa Chair na ito ho ay ma-repair sa tamang komitiba. An ordinance allowing one-side parking on designated pay parking zones and providing penalties for violation thereof. Ito yung atin hong mga one-way na kung saan ho ay instead na ito pinaparadahan at nagkakaroon ho ng mga hindi ho magandang pagparada, ito ho ay madidisiplina ang atin hong mga kababayan at ang pamahalaan na lungsod ng Lipa ay kikita rin po sa mga one-side parking with pay, Mr. Chair. Please refer to the proper refer to the Committee on Traffic. At isa pa rin ho, yung sinasabi ho, para ho mawala yung mga fraudulent driver, yun yung mga nang-aaboso, ay ako may papasok din no na isang special ordinance adopting and implementing a tricycle transport service speed monitoring system. Na kung saan, dito natin mamomonitor ang mga tricycle kung ito bagay sobra, maningil, o ito bagay may mga violation, ito bagay mga dapat ireklamo, Mr. Chair. Please refer to the proper committee. Refer to the Committee on Transport and Public Utilities. At isa pa rin bahagi ho ng aking privilege speech, ako rin may isang draft ordinance na kung saan ay akin ho nadala sanggunian na kung saan ay tulungan natin ang ating mga kababayan na mahihirap sa lungsod na Lipa na sila ay makapag-loan sa pamahalaan upang sa ganon, makapagsimula sila at matuto sila na magkaroon ho ng negosyo. Dahil tayo naniniwala, sabi ko nga po ay sa negosyo, madali aseso. Kaya Mr. Chair, ito'y pagkakataon na rin ng ating mga kababayan sa lungsod na Lipa na instead na umasa lamang sa mga ayuda, matuto sila ng maging self-reliant sila na sa pamamagitan ho ng tulong ng pamahalaan. Kaya Mr. Chair, ako may draft ordinance at bibigyan ko ang bawat isa ng kopya
upang sa ganun ho ay mapag-aral at makabuo tayo ng isang ordinansa na pakikinabangan ng ating mga kababayang mahihirap sa lungsod ng Lipa, Mr. Chair. Please refer To the Committee on Livelihood. The title of this ordinance is an ordinance establishing the city microfinancing and livelihood loan assistance program for indigent and low-income residents of the city, providing guidelines for its implementation and for other purposes. Mr. Chair. And yun nga po, na isang linggo, ako nag-privilege speech dito tungkol po, Mr. Chair, sa pagkakaroon natin ng tinatawag na Price Watch, City Price Watch, Mr. Chair. City Price Watch Council. Na kung saan yung inaalala ni Paring Nilo na yung pagtaas ng mga bilihin na hindi ho naman naaayon at pagsasamantala ng ating mga kababayan na yung may mga masamang intensyon sa halip na magtulong-tulong, magkasama-sama, ay sinasamantala ang pagkakataon. Kaya Mr. Chair, tayo ay nag-draft ng isang ordinansa na ito ay makakatulong upang ma-monitor ho natin ang presyo dito po sa lungsod ng Lipa. Bagamat may mga national agency na may mga task force, may mga national agency na nakabantay po dito, pero dito sa atin sa lungsod ng Lipa, it's much be better na tayo ay magkaroon din ng atin upang sa ganon, magiging well-monitor natin at malaman din ng ating mga kababayan na tayo dito sa lungsod ng Lipa ay hindi po nagpapabaya at tayo ay nakahanda rin sa humarap sa mga krisis na nadating po dito sa ating lungsod ng Lipa. Kaya Mr. Chair, please refer to the committee and a draft ordinance, an ordinance creating the City Price Watch Council, providing its power and function, and establishing mechanism to protect consumer against unjustified price increase, hoarding, and fraudulent business practices within the city of Lipa, Mr. Chair. Ito ay may kanalaman sa krisis na nangyayari sa Middle East. At ito ay, sa akin tingin, ito ay dapat sana, kung mamarapatin, ito ay baka po pwede. Ako hingi ng kopya, mapag-aralan mga samat. Ito I think it's an urgent matter. Kung pa sa ganun, dahil kung sa Lunes pa ho natin, tayo mag-committee hearing pa, ay akin na ho nakikita, Mr. Chair, ito naman hindi yung masyadong maselan at ito ay pabor sa ating mga kababayan sa lungsod ng Lipa. At ito naman siguro sa Mr. Chair, pagkarolaan natin ng isang council na kung saan sila magmomonitor ng mga presyo. Please refer to the proper committee and Mr. Chair, if you allow me, in the proper time, I make a motion on this regard, Mr. Chair. Okay, refer to the Committee on Trade and of Trade and Industry. At mamaya, dun sa iyong request, ay pwede natin, with the indulgence of the chairman. Thank you, Mr. Chair. Yun yung second privilege speech ko ay di at yung akin ho sanang imumukahay sa tamang oras pamaya na magkaroon ho tayo ng resolusyon address ho sa ating city government na ni-sponsor ako sa resolution na full support ng Sangguniang Panlungsod doon sa lahat na gagawin ho natin sa RAAM 2027. So dapat ho hanggang maaga magkaroon ho tayo ng iisang kumpas sa kadahilan ng doon ho sa inatinan namin na Council Merlo kahapon nung makalwa ay ang award ho laang naman doon ng Batangas City bukod doon sa pagiging kuan ay kundi yung cleanliness, yung nagkaroon ho sila ng maraming papuri sa lahat ng bayan-bayan na nag-participate dito kundi yung kanilang cleanliness. At yun pong nakisama ho ang mga taga-pamilihang bayan na magkaroon ng discount ang lahat ng mga guests, ng mga atleta at mga DepEd doon sa kanilang pamilihang bayan. At nagwalang reklamo sa tricycle na nag-overprice. Ito yung napakabigat na challenge sa atin dito sa lungsod ng Lipa. Yung kanilang maging mga papuri doon ng mga delegates doon ho sa host na Batangas City. So ang akin ho dito, kaya ho ako magpapasa na isang resolution supporting all the decision of the Chief Executive para ho mapaganda natin ang RAAM 2027 isang karangalan po ito ng lungsod ng Lipa. So ma-refer ito sa chairman ng Committee on Laws
Committee on Appropriation, and Committee on Youth and Sport, Mr. Chairman. Okay, refer to the committees on laws, committee on sports, and ano yung isa, Councilor Nilo? Appropriations. May I request, Mr. Chairman, to recess for 2 minutes. So, Council Mike Lina may di-discuss lang pong Okay, 1 minute recess.
Session resume. Okay, reading of the minutes of the previous session. Please consider, approve, and suspend the reading of the session way back last March 9, 2026. Okay, there's a motion to dispense the reading and approve the minutes of the session dated March 9, 2026. Any second? Seconded by Councilor Makala, Luwansing, Umali. Hearing no objections, no discussions, the motion is hereby approved. Proposed ordinance. Proposed ordinances and resolutions for second reading. Councilor Spy. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, reporting the committee report number accredited 2026-001, the accreditation of Lipa City Public Market Lipa City Public Market Porters Association and the Visions of Hope Foundation Incorporated for second reading, Mr. Chair. Any second on the adoption of committee report on accreditation 2026-001, seconded by Councilor Makala, Ronquillo, Umali, Manalo. Any discussion? Any objection? Hearing none, the motion is approved on second reading. Councilor Angeles is recognized. Nakakahawa ka, Spy. Okay, the chairman on the Committee on Laws, please proceed. Thank you, Mr. Chair. I respectfully move for the approval on second reading. The report regarding the passage of a resolution urging the City Personnel Office to establish a physical complaint desk for the benefit of our constituents who encounter alleged unfair treatment from Lipa local government personnel. Okay, maganda yun. So there's a motion to approve on second reading committee report on laws 2026-003. Any second? Seconded by Councilor Makala, Ronquillo, Umali, Lina, Manalo, Toledo. Any discussion? Any objection? Hearing none, the motion is approved on its second reading. Thank you, Mr. Chair. Councilor Spy is recognized. Thank you, Mr. Chair. Committee report number Social Services 2026-001 with regards the resolution granting the authority to the City Mayor of Lipa to enter into a memorandum of understanding for the milk feeding program in the City of Lipa by the DSWD 4A. With this, Mr. Chair, the committee recommends for the passage of a resolution and for the dispense of the committee report for second reading, Mr. Chair. Any second on the adoption of committee report on social services -001, seconded by Councilor Makala, Manalo, Umali, Bautista. Any discussion? No discussion from Councilor Silva. Seconded also by Councilor Ronquillo. Hearing no objections, the motion is approved on second reading. Councilor Mike Lina, recognized. Mr. Chair, I move that we dispense the reading of Committee Report on Housing 2026-013 from letters A to M, and the same be approved for a second reading, Mr. Chair. There's a motion to dispense the reading and approve the same on second reading from letters A to M, seconded by Councilor Makala, Umali. Any discussion? Any objection? Hearing no objections, the committee report on Housing -013 is hereby approved on its second reading. Business for the day. Business for the day. Number 1, letter of the City Mayor requesting for a resolution authorizing to enter into a MOA with BSU Alangilan for the project Design and Development of an Adlay Milling Machine, which aims to provide technical assistance and sustainable livelihood opportunities
through enhanced agricultural technology that shall benefit underserved units and families within our city. Refer to the Committee on Education and Agriculture, Lead Committee, Agriculture. Number 2, letter of the city mayor requesting for a resolution authorizing to enter into a MOA with East Avenue Medical Center or National Reference Laboratory. Refer to the Committee on Health. Number 3, letter of the city mayor requesting for an ordinance amending the existing zoning ordinance of the city of Lipa to fully implement resolution number 168 series of 2025 of the Taal Volcano Protected Landscape Protected Area Management Board. Refer to the Committee on Environment. Number 4, letter of the city mayor requesting for a resolution adopting board resolution number 7-2025 entitled Board Resolution Approving the Revised List of Services at City Hospital Systems Office. Refer to the Committee on Health. Number 5 and number 6, annual budget for the year 2026 of the Sangguniang Kabataan of Barangay Pagulingin West and Barangay Inosloban. 5 and 6 to the Committee on Appropriations. Number 7 to number 37, reclassification request of the following. Mr. Alex Villaseñor and Karen Flavier, Barangay San Guillermo, Christian Elepaño, Plaridel, Virgilio Morada, Latag, Maria Geraldine Bayaborda and Ruen Resma, Lodlod, Norin Tayaw, Mabini, Godofreda Rojas, Cumba, Rafi Kamitan, Muntimpulo, Rafi Kamitan, Muntingpulo, Anastasia Robles Reyes and Miss Fe Faina, Balintawak, Josefina Agoncillo, San Sebastian, Chris Marqueses, Bolbok, special use permit request of Miss Chris Marqueses for the proposed poultry, Bolbok, reclassification request of Riza Ebora, Barangay Uno, Karen Flavier, Marawoy, spouses Oliver and Mary Glynn Ibarra, Bolbok, Melanie Serra, Barangay 7, Bernard de la Cruz, Santo Niño, Cesar Lanes, Calamias, special use permit request of Mr. Cesar Lanes for the proposed poultry, Calamias, reclassification request of Nestor Dizon and Vilma Gumban, Sabang, Sherwin Luby, San Salvador, Luz Magpantay, Mataas na Lupa, Clarissa Icaro, Lodlod, Daisy Montalba, Pinagkawitan, Charlotte Jade Alberto, Pagolingin East, Teodora De Luna, Antipolo del Sur, SUP of Ms. Teodora De Luna for the proposed commercial building or guest house, Antipolo del Sur, SUP of Mr. Allen Gamboa for the proposed Abenson Lipa, Marawoy, SUP of Ms. Desiree Pili and Darwin Panganiban for the proposed warehouse, Sabang, SUP of Mr. Gregorio Mendoza for the proposed warehouse building, Pangaw. Okay, items number 7 to 37 to the Committee on Land Use. Number 38, accreditation request of Public Assistance for Rescue, Disaster and Support Services Foundation International Incorporated with office address at Purok Uno, Barangay Lodlod, Lipa City. To the Committee on Accreditation. Number 39, letter of Attorney Lorraine B. Bobiles for the firm Counsel for Batelec 2, furnishing the office with notice that Batelec 2 is jointly filing with Southwest Luzon Power Generation Corporation an application for the approval of Energy Power Supply Agreement before the ERC. To the Committee on Public Utilities and Laws. Lead Committee, Public Utilities. Resolutions and ordinances for third and final reading. Councilor Spy. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, with the committee report earlier regarding the committee report number accredited 2026-001, I move for the passage of a resolution accrediting Lipa City Public Market Porters Association and Visions of Hope Foundation Incorporated as part of the civil society organizations for the third and final reading, Mr. Chair. Any second? Jointly moved by Councilor Silva, Councilor Manalo, seconded by Councilor Bautista, Umali, Luwansing, Macala, Lina, Ronquillo, and Angeles. Without any objections, the motion is approved on third and final reading.
Councilor Angeles is recognized. Thank you, Mr. Chair. I respectfully move for the approval on third and final reading, committee report. I respectfully move for the passage of a resolution for third and final reading, recommending and urging the City Personnel Office to establish a physical complaint desk for the benefit of our constituents who encounter alleged unfair treatment from Lipa local government personnel. Okay, napakaganda. Magkakaroon tayo ng parang lugar o table kung saan pwede magpasa ng complaint yung mga hindi naka-experience ng magandang serbisyo. Ito po yung nagmula dun sa mga, di ba, mayroong mga nagpo-post na wala silang mapuntahan. So, dito po sa hearing na ito, magkakaroon na sila ng desk sa baba kung saan ito po yung magpa-process ang kanilang mga complaint. Kasi although meron naman pong mechanism na nakalagay dito, pero they have to go to personal office, sila magpapalap sa iba-ibang department. Ito pong layunin ng itong complaint desk na to, ay entertainin po yung ating mga kababayan. Ito pong mga desk officers, sila po magpa-process ng complaint, tapos sila po itatawagan kung kailan po magkakaroon ng hearing, parang to assist po at maramdaman po nating kababayan na meron naman po silang kakampi o pupuntahan pag sila po ay merong concern sa ating serbisyo ng ating gobyerno po. Okay, maraming salamat. Sige, any comment? Maganda ho intention ni Gusel Gali. Kailangan ho, baka ho pwedeng gawin nating ordinansa. O ba sa ganoon, may pagsunod at may penalty. Kasi kung resolution lang, just only a sentiment lang natin yon. Ngayon, kung ito yung ordinansa, ito long life na ito. Long term policy of the city government. Kaya dahil kung ito yung resolution, maaring isang araw, wala mong penalty. Pero kung ito yung ordinance at lalagyan natin ng penalty, ang hindi nila pagsunod, palagay ko, magiging maayos lalo ito. At ang ating mga kababayan ay lalong maniniwala na tayo ay talagang concerned sa nangyayari ito. At tayo ay handa hong entertainin yung kanilang mga reklamo at yung mga grievances nila. At nandoon din yung baka naman maabuso. So, kinakailangan may safeguard din ang atin mga empleyado. Kaya kung mamarapatin po ay okay lang yung resolution, pero pag-aralan upang maging ganap na ordinansa. Upang sa ganun, may pagsunod, may parusa, at pag may parusa at may pagsunod, may pagdisiplina. Tama. So, the matter brought up by Councilor Silva, I will refer to the Committee on Good Government and Laws para mapag-aralan. Hindi, yung resolution, tuloy yan. Ito ay resolution natin, nire-request lang natin sa person na maglagay. Pero tama, na pag naglagyan na, gawin nating ordinansa para kahit mawala na tayo dito, tuloy-tuloy pa rin yun dahil tama. Pati yung composition nung complaint desk. Sige po, mas okay, so maganda salamat po kay Councilor Silva. So any second to the motion of Attorney Gali Angeles? Seconded by Councilor Macala, Lina, Luwansing, Umali, Puwa, and Toledo, jointly moved by Councilor Silva and Councilor Ronquillo. Without any objections on the floor, the motion is approved on its third and final reading. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, for the committee report number Social Services 2026-001, the committee recommends for the passage of a resolution granting authority to the local chief executive, Honorable Eric B. Africa, to enter into a memorandum of understanding with Department of Social Welfare and Development Field Office 4A relative to the implementation of the milk feeding program in the city of Lipa for the third and final reading, Mr. Chair. Jointly moved by Councilor Silva, seconded by Councilor Ronquillo, Lina, Macala, Luwansing, Umali, and Bautista. Without any objections on the floor, the motion is hereby approved on its third and final reading. Mr. Chair,
Mr. Chair, I move for the passage of ordinance for for the following matters, Mr. Chair. Number one, reclassification request from agricultural to institutional use of Mr. Elmer Dicena and Joanna Francisco of the 10,124 square meters located at Barangay Marawoy, owned by Land Transportation Office. And they're requesting for the exemption po ng reclassification fee. So I'm moving for the passage of an ordinance exempting the Kasama ba yun sa report? Yes, Mr. Chair. Nung mag-committee hearing po ako, ay nasa record naman na nag-request din sila na may exempt po sila sa After na lang na lahat yun. Yes. Siguro, Mr. Chair, isama na doon sa whereas, doon sa ordinance. Nakalagay naman. Nakalagay na yun. Then number two, request from agricultural to commercial use of Mr. William Garing of the 900 square meters located at Barangay Tibig. Request from agricultural to commercial use of Ms. Rochelle Amorado of 1,528 square meters located at Barangay Pangaw. Agricultural to commercial use of Ms. Agnes Briones of the 284 square meters located at Barangay Dagatan. Request from residential to commercial use of Ms. Florence Margaret Dabantes of the 25 square meters located at Barangay Sabang. Request from residential to commercial use of Mr. Efren Maranan of the 129 square meters located at Barangay Lumbang. Request from residential to commercial use of Mr. John Paul Flores of the 155 square meters located at Barangay Bugtong Napulo. Request from residential to commercial use of Mr. Oliver Ibarra of the 168 square meters located at Barangay Bulbok. Special use permit. I move for the passage of a resolution granting authority to the city mayor to issue special use permit to Mr. Emerson Lanes for the proposed private resort of the 794 square meters located at Barangay Bulaknin. Request from residential to commercial use of Mr. Michael Mendoza of the 1 square meters located at Barangay Dos. Request from residential to commercial use of Mr. Arnel Baro at the 500 square meters located at Barangay Mataas na Lupa. Request from agricultural to residential use of spouses Jonathan and Ariane Antenor of the 150 square meters located at Barangay Bulbok. And lastly, Mr. Chair, request from agricultural to residential use of Mr. Glenn Tabora of the 168 square meters located at Barangay Banay-Banay. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance for each and every matter said and all be approved for third and final reading, Mr. Chair. Okay, any second to the motion of Councilor Lina? Jointly moved by Councilor Silva, seconded by Councilor Makata, Umali. Without any objections on the floor, the motion is approved on third and final reading. Thank you, Mr. Chair. Okay, other matters? Mr. Chair, I am requesting the August body to suspend the rules to award the certificate of accreditation to the Lipa City Public Market Porters Association and Visions of Hope Foundation Incorporated for your approval, Mr. Chair. Okay, there's a motion to suspend Second. the rules. Any second? Duly seconded, rules suspended. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, we would like to award the certificate of accreditation to the Lipa City Public Market Porters Association as part of the People's Organization under the Civil Society Organization, signed by the presiding officer of the Sangguniang Panlungsod, Honorable Michael Gerard T. Morada, and the chairperson, Honorable Jennifer Spitey Toledo, and all of the Sangguniang members of this chamber, Mr. Chair. Okay, may we request the August body for the presentation of the certificate? Vice, pausa po kayo din eh. Sa gitna, picturean.
to be followed by the Visions of Hope Foundation Incorporated, located at Barangay Sais, Lipa City, awarding the Certificate of Accreditation. May I request all the Sangguniang Panglungsod members also. Siya, lakad na kayo. Pwede na. Oo, ayos na. Huwa, papatawagan ko kayo. Kuya Robin. Thank you, Ethan. Okay. When everybody is settled, we will resume the session. Resume. Councilor Venice Manalo, you're recognized. Mr. Chair, regarding po sa aking privilege kanina, with the permission po of the assigned committee, I would like to move that the proposed resolution entitled Resolution Commending and Congratulating the Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa for achieving 100% passing rate in the Criminology Licensure Examination be considered as urgent and be exempted from the 3 reading principles and be approved on the 3rd and final reading. Any second to consider the matter as urgent? Duly seconded. Matter is now considered as urgent. And approved. Urgent ko muna eh. Sige. And one more thing po, I would also like to pass a resolution entitled A Resolution Commending and Congratulating the Youth Athletes of the City of Lipa for bringing honor to the city in the Regional Athletic Association Meet Calabarzon, be considered as urgent and be exempted from the 3 reading principles and be approved on the 3rd and final reading. Okay, there's a motion to consider the matter as urgent. Any second? Duly seconded. Second matter is now considered as urgent. Okay na po. Pasa mo lahat. Oh, uli. Kaya nga eh. Okay. Oh, sige pa. Also, with that matter po, I would like to pass a resolution commending and congratulating the kolehiyo ng lungsod ng Lipa for achieving 100% passing rate in the Criminology Licensure Examination. May I request that this motion be exempted from the 3 reading principles and approved on the 3rd and final reading. Any second? Jointly moved by Councilor Ronquillo, Katipon, and Bautista, Silva, Toledo, Lina. Seconded by Councilor Angeles, Macala, Luwansing, Umali, and Pua. Without any objections, the motion is approved on its 3rd and final reading. Last, Mr. Chair, I would like to pass a resolution commending and congratulating the youth athletes of the City of Lipa for bringing honor to the city in the Regional Athletic Association Meet Calabarzon, be approved on the 3rd and final reading. Jointly moved by Councilor Silva, Toledo, Ronquillo, Katipon, Lina, Macala, seconded by Councilor Angeles, Luwansing, Umali, Pua, and Bautista. Without any objections on the floor, motion is approved on its 3rd and final reading. Other matters? Councilor Ronquillo. Good morning po, everyone. So, Mr. Chair, I have a letter here from our City Legal Officer, Attorney Al,
noted by our City Administrator, Sir Ronel Sarmiento. And it says po that this is with regard to the proposed memorandum of agreement between the City Government of Lipa and the Department of Agriculture. The said MOA with the Department of Agriculture places Lipa City as the proponent local government unit under the World Bank financed Philippine Rural Development Project, or PRDP, Scale Up. It establishes a DA-LGU partnership to plan, secure approval for and implement priority agri-fishery value chain projects through two windows, the iBuild and the iReap program. So this, with the DA providing value chain analysis, review, and action on proposals, capacity building, and facilitation of funds once a project-specific implementation management agreement is signed. The city, for its part, must create a project management and implement unit, prepare the required investment plans and technical studies, and it says here, secure permits and clearances, adopt World Bank procurement, financial management, anti-fraud rules, and environmental and social safeguards, maintain records and reporting acceptable to the DA and the bank, and coordinate with FCAs and national agencies, among others. After review, this office concludes that the MOA for all intents and purposes is legal and may be signed upon the Sangguniang Panlungsod Authority for the City Mayor. Thank you very much. So with that, Mr. Chair, I move po for the urgency of the said matter first. Okay, naka-refer na yan. Yes po. Naka-refer na. Okay, there's a motion to consider the said matter as urgent. Any second? Duly seconded, matter is now considered as urgent. And with that, Mr. Chair, given there's already also an EO that's organizing the Philippine Rural Development Projects, Project Management and Implementing Unit, I move po, Mr. Chair, that the MOA that was passed by the City Legal be approved po for third and final reading. Jointly moved by Councilor Katipon, Silva, Luwansing, seconded by Councilor Umali, Toledo, Macala, Lina, and Angeles. Without any objections on the floor, the motion is approved on its third and final reading. Thank you po. Mr. Chair, with regard to Mr. Kenneth Kapunpon na nagpakita ho ng kanyang kabutihan habang siya ho ay namamasada at yun ho isang mabuti hong halimbawa para po sa lahat ng mamayan ng lungsod ng Lipa, lalo na po sa mga tricycle driver. Na isang tricycle driver ay ay may mabuti pong puso upang ibalik yun hong isa hong bagay na may laman ng pera sa may-ari ho nito. Yun ho ay minsan lamang nangyayari sa buhay ng tao at ito ay isang pagkakataon na tayo ho'y magpasalamat at bigyan ho natin ng commendation ang isang katulad ni Kenneth Kapunpon of Santo Niño. Kaya Mr. Chair, I move that this matter be considered as urgent. There's a motion to consider the said matter as urgent. Duly seconded, matter is now considered as urgent. Mr. Chair, I move for the passage of a resolution recognizing and commending Kenneth Kapunpon of Barangay Santo Niño for his good deed and his exemplar behavior as tricycle driver of the City of Lipa for third and final reading. Okay, seconded by Councilors Macala, Luwansing, Umali, Pua, Bautista, Toledo, and Ronquillo. Three of them are joint, as well as Lina, and seconded by Councilor Angeles. Without any objections on the floor, motion is approved on its third and final Thank you, reading. Mr. Chair. Likewise, Mr. Chair, this is a letter from the Budget Office with regard to the annual budget for the year 2026 of Sangguniang Kabataan of Barangay Ludlod in the amount of 2,046,559 pesos and 70 centavos. Annual budget for the year 2026 of Sangguniang Kabataan of Barangay Sabang in the amount of 4,161,156 pesos and 90 centavos. Annual budget for the year 2026 of Sangguniang Kabataan of Barangay Tipacan, the amount of 726,747 pesos and 60 centavos. Mr. Chair, please refer to the proper committee. Matters are referred to the Committee on Appropriations. Councilor Spy.
Mr. Chair, I have here a letter from City Society Welfare and Development Office, respectfully submitting herein the draft resolution adopting and implementing the Barangay GAD Plan and Budget Checklist and authorizing the GAD Focal Point System Technical Working Group to conduct review and endorsement of Barangay GPB for further legal review and opinion. The due execution of this resolution is compliance to the implementation of the RA 9710 Magna Carta of Women. We hope for your continued support and guidance in endeavor. Thank you very much for your attention on this matter. Signed by Ms. Lerma M. Lailo, City Government Department Head for CSWDO. Mr. Chair, move for the referral of the resolution adopting and implementing the Barangay GAD Plan and Budget Checklist and authorizing the Gender and Development Focal Point System Technical Working Group to conduct review and endorsement of Barangay Plan and Budget for your referral, Mr. Chair. Okay, refer to the Committee on Social Services. Mr. Chair, I move for the request of urgency of this matter. There's a motion to consider the matter as urgent. Duly seconded, matter is now considered as urgent. Mr. Chair, I move for the passage of a resolution adopting and implementing the Barangay GAD Plan and Budget Checklist and authorizing the Gender and Development Focal Point System Technical Working Group to conduct review and endorsement of Barangay Plan and Budget for the third and final reading, Mr. Chair. Any second? Jointly moved by Councilor Ronquillo, seconded by Councilor Macala, Lina, Angeles, Bautista, and Silva. Silva, no questions? No discussion? Are you sure? Okay, without any objections to the floor, the motion is approved on third and final reading. Councilor Mr. Ronquillo is Chair, recognized. I would like to clarify and make clear my motion a while ago po. So, yung motion ko po is to respectfully request a resolution authorizing our City Mayor Eric B. Africa to enter into a memorandum of agreement with the Department of Agriculture for the implementation of the PRDP. And Meaning? meaning po, Mr. Chair, I would like to correct po the motion a while ago. I move for the approval of the said matter. Okay, so there's a motion to correct the said motion of Councilor Ronquillo earlier. There's just a minor correction, just for the record. And Okay na po. Nabasa na niya. Pero yun po, to mention it again, this is to respectfully request po for a resolution authorizing the undersigned po, Mayor Eric B. Africa, to enter into a memorandum of agreement with the DA for the implementation po of the PRDP po. Okay, so duly noted, may we request the Secretariat to correct the earlier motion of Councilor Ronquillo. Thank you po. Mr. Chair, ako'y tamindig muli dito, Mr. Chair. Out of nowhere, nakita ko ho ang akin hong kaibigan, si Boyet Makalalat po. Ito ho ang Grand Chancellor ng Taogama sa lungsod ng Lipa. Mr. Chair, isa hong karangalan na ma-recognize po natin ang pagbisita ni Utol Boyet. Ito kami medyo mga binata pa. Kami magkaibigan na ni Boyet. At nung makita ko kanina, ako nabigla. Kaya ho, sa bugso ko na aking damdamin, ay ako nakatayo dito upang magkaroon tayo at ma-recognize po natin si Mr. Boyet Makalalat, Mr. Chair. Okay, Tol Boyet, magandang umaga at welcome po sa Sangguniang Panlungsod ng Lipa. I'm declaring a 1-minute recess para makausap natin ang ating kabrad.
Resume the session. Session resume. Other matters, Mr. Chair. Mr. Chair, last February 2 po, 2026, nagpasa po tayo ng resolution number 52. Resolution endorsing to the Philippine Economic Zone Authority or PEZA the application of an additional 2,810 square meter floor area of the building within the Fiesta World Mall to the 27,190 square meters of the same property, previously endorsed to the PEZA for the purpose of issuance of a presidential proclamation declaring such 30,000 square meters property as special economic zone. Mr. Chair, nakiusap po ang PEZA World Mall na maitama po yung content po ng resolution para po mag-grant yung request nila sa PEZA. So Mr. Chair, babasahin ko po yung... Okay, please proceed, Councilor Mike. Babasahin ko po yung request nila na lalamanin ng resolution. Ano po? A resolution endorsing to the Philippine Economic... So magmamotion ako, Mr. Chair, ng amendment. Siguro you can discuss ng konti kung ano yung magiging changes. So ito po, Mr. Chair, a resolution endorsing to the Philippine Economic Zone Authority or PEZA the application of Grand 99 Realty Corporation for PEZA World Mall Corporation Building D with a total floor area of 30,000 square meters located at a parcel of land with an area of 27,190 square meters covered by TCT number 10641, lot number 12928-C-1-B, registered in the name of Lorenzo Cu, married to Anita Cu, situated at Barangay Marawoy, Lipa City, and revoking resolution number 52, series of 2026, and all other inconsistent resolution, orders, issuances, or parts thereof. Councilor Silva is recognized. So, I would like to ask, Mr. Chair, Yes. yung gang ipinasa natin in favor for the Fiesta World Mall, is in a form of resolution or ordinansa? Ano Resolution. nga amendahan natin? Resolution, Mr. Chair. So, kung resolution, I think there's no need to amend. Just to file another resolution para yun na lamang. Okay, So, okay na. Amenable po ang Chairman. I move for the passage of a resolution endorsing Naka-refer sa committee yan. to the Philippine Economic Zone Authority or PEZA the application of Grand 99 Realty Corporation for Fiesta World Mall Corporation Building D with a total floor area of 30,000 square meters located on a parcel of land with an area of 27,190 square meters covered by TCT number 10641, lot 12928-C-1-B, registered in the name of Lorenzo Cu, married to Anita K. Cu, situated at Barangay Marawoy, Lipa City, for third and final reading, Mr. Chair. So, for clarification of the body, bali yung previous, ano yung pinilitan natin? Ano yung nabago? Mr. Chair, meron pong Sa mga detalye. hindi Anong sa detalye? detalye po. Kagaya po nung sa Mas specific lang yung Yes, detalye. Mr. Chair, Yun lang, mas specific. para lang clear sa body. Huwag nang sabihin yung dati, kundi ito na ngayon. Ito na yung bago. Okay. ito na yung a-appear, Mr. Chair. Yes, Nire-request oo. nila Wala na ito na po yung yung- a-appear oo. sa resolution. Yes, So, yung resolution pong Ay, number... hindi naka-repair na sa committee. Sa committee on land Naka-repair use. na yan. Land use. Or, please refer the Hindi. matter to the proper committee. Okay, refer to the committee on land use. And Mr. Chair, I move for the
To consider the said matter as urgent, Mr. Second Chair. the motion for There's a urgency. motion to consider the said matter as urgent. Duly seconded. Matter is now considered as urgent. So, Mr. Chair, I move for the passage of a resolution to the matter I said a while ago. For the Okay, so request there's a of, motion PESA World Ball for third and final reading. to approve Mr. the Chair. said matter as mentioned with the correct details. Seconded by Councilor Macala, Silva, Umali, without any objections on the floor. Motion is approved on third and final reading. And Mr. Chair, clarification lang po dun sa letter C po nung committee report on housing 26-013. Letter I. Yung pong area nung yung kay Mr. Emerson Laines for the proposed private resort, instead po na 794 ay 600 square meters lang po to, Mr. Chair. So, i-correction lang po. I-correct lang po. Okay, the correction on the floor is noted. And Mr. Chair, with regards po for the item number 11, number 9 of our business for the day, and item number 31, with the indulgence of my colleagues, please consider this matter as urgent, Mr. Chair. Motion to consider item number 9 and 31 of business for the day as urgent. Duly seconded. Matters are now considered as urgent. So, Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property from agricultural to commercial use of Mr. Virgilio Morada of the 1,000 square meters located at Barangay Latag for third and final reading, Mr. Chair. Jointly moved by Councilor Silva, seconded by Councilor Macala and Umali. Without any objections, motion is approved on third and final reading. And move for the passage of an ordinance reclassifying the property from agricultural to commercial use of Miss Daisy Montalba of the 100 square meters located at Barangay Pinagkawitan. Mr. Chair, ito po yung apartment po ang itatayo rito. Nagpunta lang po kanina sa akin yung nag-may-ari po for the reason na siya po ay nagdadalang tao, kaya ho hindi taga-Pinagkawitan sino ko siya na may kapatid na taga-Pinagkawitan. Mr. Chair, yun po ang reason na nagsabi po't nakiusap na baka po pwede pong may urgent yung matter. So, I move that the matter be approved for third and final reading, Mr. Okay, Chair. seconded. Jointly moved by Councilor Silva, seconded by Councilor Macala. Hearing no objections, the motion is approved on third and final reading. Thank you, Mr. Chair. Councilor Silva is recognized. Mr. Chair, I have a letter addressed to the Sangguniang Panglunsod through the Honorable Vice Mayor Gerald T. Murada with regard to the request for the authority of the mayor to enter into a contract of agreement with Philippine National Railways and Department of Transportation, Mr. Chair. Please refer to the proper committee. Refer to the Committee on Public Utilities. So, likewise, Mr. Chair, I move for the passage of a resolution giving authority to the City Mayor Eric B. Aprica to enter into a memorandum of agreement with the Philippine National Railways for the interim use by the city government of Lipa of a portion of the properties of Philippine National Railways as right-of-way for the proposal revival rehabilitation of the Luzon corridor and relocation of informal settlers family occupying the subject portion of the PNR properties for third and final reading, Mr. Chair. Any second? Seconded by Councilor Lina, Macala, Katipon. Any discussion? Discussion. So, tama pala ho yung naririnig ko about ito ho'y panahon pa ni Governor Mandanas noon hanggang ngayon na yung palang Subic
to Manila ay ginagawa na. Tapos ito pong Bicol to Manila, ginagawa na. Nung isang araw ako'y nagkaroon ho ng PSB, yung Personal Selection Board. Ang isa kong applicant doon ay dating nagtatrabaho pa rin hanggang ngayon sa PNR. So, ang naging sabi niya, doon sa Calamba to Manila, talagang winas yung lahat ng nakatirik na bahay doon sa lugar na yon. Siguro dito naman, at kami ho na paring Merloy matagal-tagal na sa konsehong ito. At ito na nga ho ay naging natin na nung una pa man, tanong natin, paano na pag kinailangan ng PNR ito hong ating release ng tren? Paano ho yung mga nakatira dyan? Siguro, tama laang na tayo'y magawa ng isang resolution sa pagkakataong ito in behalf ng ating miyembro ng Sangguniang Panlungsod at ang ating Vice Mayor to protect yung lahat ng nakatirik dyan na bahay na kung sakaling kailanganin na nga at tunay na kailanganin na ng PNR ay meron silang parang protection from the Lipa City Government headed by Mayor Eric Aplica. So I propose na sana magpagawa ho tayo na sa resolution authorizing the city mayor na kung anuman ang gawin dyan sa PNR na yan, ipoprovide ng city government ang lahat ng mga taong nakatirik dyan na kung sakali ituloy ng PNR ang kanilang proyektong ito, Mr. Chairman. Please proceed. Mr. Chair, the reason why na tayo ho ay nag-file na isang resolution upang sa ganun nga ho ay nag-aalala ho ang pamahalaan ng Lungsod ng Lipa sa pangunguna ni Mayor Eric na tungkol po dito sa ating mga kababayan na naririto po sa PNR. Kaya ho, tayo ho ay gumawa ng sulat ng resolution ito, ipinadala sa atin ng Mayor dahil alarming ho ang Mayor dito po sa bagay na ito. Kaya ho, by means of that resolution, magkakaroon po ng kaayusan ang atin ng mga kababayan din. At naniniwala po ako na lahat ng nakatira po dito na sakop ng Lipa ay ma-relocate ng maganda. At ito naman ho ay palagay ko, ito ay matagal na pinagplanuhan bagamat ito po ay nakakabigla rin sa parte ng pamahalaan na karaka-raka for how many long years ay bigla na lamang gagamitin ng PNR yun hong property nila dito sa lungsod ng Lipa. At ako'y naniniwala ho sa pamamagitan ng ordinansang ito, lahat to ay mabibigyan ng protection, Mr. Chair. Okay, there was a discussion earlier. So, akin nung sanang minumungkahi na makonsider as urgent Okay na, nasa discussion na tayo. So, it was duly seconded kanina, nagkaroon ng discussion. So, any objection on the resolution? So, walang objection. The motion of Councilor Silva with the said resolution is hereby approved. For third and final reading. So, yun ho yung aking gustong resolution na magkaroon ho ang punong lungsod ng authority. Yes po. So I join the motion. So sponsored by Kunsihal. And jointly move si Nilo Councilor Nilo Katipon. And Merlo Silva. At kung dumating ho yung alalahanin ni Councilor Katipon, pwede naman ho natin bigyan ng emergency power ang City Mayor for that purpose, Mr. Chair. Okay, Councilor Silva, kanina minaulit ka, hindi lang na isama kanina ni Councilor Venice, yung sa DepEd kay Sir Bolaños. Ayan, opo. So siguro, Mr. Chair, when it comes to the commendation to the DepEd family under the leadership of Dr. Felizardo Bolaños, Mr. Chair, I move this matter be considered as urgent for the resolution, for the passage of a resolution commending and recognizing the DepEd family led by the Dr. Felizardo Bolaños for their unwavering dedication and support to the youth of the city of Lipa for the RAM 2026, Mr. Chair. Okay. Duly seconded, matter is now considered as urgent. Please proceed. I move for the passage of a resolution commending and recognizing the good works of the DepEd family led by the Dr. Felizardo Bolaños for their unwavering dedication during the RAM
2026, held at Batangas City for third and final reading. Okay, jointly moved by Councilor Luwansing, Manalo, Bautista, Toledo, Lina, Macala, and Umali, seconded by Councilor Angeles and Ronquillo. Without any objections on the floor, motion is hereby approved on third and final reading. There is a motion to adjourn. Any second? Duly seconded, session is now adjourned.